Nandito pa lamang po tayo sa second act of betrayal of public trust, abuse of discretionary power over unprogrammed appropriation. At kanina nga po, nabanggit na ito pong charge ay matatagpuan po sa page 23, paragraph 96. Sabi po dito, Respondent President Ferdinand Bongbong Marcos betrayed public trust by abusing his constitutional and statutory discretion to solely authorize the release of unprogrammed appropriation. Pero nakaligay po dito at maliwanag na ito po ay kanyang constitutional at statutory discretion. The word discretion itself ay maliwanag, hindi po ito mandatory. Ibig sabihin, hindi po niya ito kailangan gawin. Ito po ay nasa kanya pong discretion. At maliwanag po dito, paano po ang sinasabi po dito sa ating rules. Sabi dito, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge. Asan po ang offense dito kung ito po ay kanyang constitutional duty? Pangalawa, Madam Chair, sinasabi po ng ating esteemed colleague ang kanila pong basis dahil po sa ang binanggit po nilang decision ng Korte Suprema ay yung pong decision patungkol po sa PhilHealth. Pero kung titignan po ninyo dito, ito po ay sinasabi po dito sa matatagpuan sa page 24, paragraph 102, the court ruled that the executive branch act of diverting 89.9 billion from PhilHealth to fund this unprogrammed item constituted grave abuse of discretion. Pero ito po ay patungkol sa PhilHealth Fund, hindi po doon sa kabuang unappropriated unprogrammed appropriations. In fact, ito pong issue sa unprogrammed appropriation ay hindi pa po ito nadidesisyonan ng Korte Suprema. Wala pa pong sinasabi ang Korte Suprema na ito'y illegal. So paano po natin sasabihin na ito ay isang offense against the President? Na ang Presidente, basahin lamang po natin to, wala na po tayo makikitang offense. Pangalawa po, sinasabi po nila dito, to finance the systematic corruption scheme detailed in the first act of betrayal of public trust, so forth and so on, ito po ay purely speculative. Wala pong basis dito po na nakalagay sa second act of betrayal. Paano po ito nagamit to finance the systematic corruption? Kaya Madam Chair, sa akin pong paniniwala, by mere determination of substance, dito pa lamang po makikita po natin wala. Otherwise, kung sasabihin po natin na ito pong unprogrammed appropriation ay naabuso po ng Presidente at sasabihin natin na hindi po applicable dito yung sinasabi pong doctrine of operative fact, edi sana po nakasuhan na rin po yung dating Presidente nung dineklara ng Korte na yung DAP ay illegal and unconstitutional. At kagaya po na nabanggit kahapon, ito pong unprogrammed appropriation, lahat po ng administrasyon as far back as 1989, pagkatapos po ng EDSA Revolution, lahat ng administrasyon, lahat ang gobyerno, taon-taon, since 1989 up to the present, lahat po ang administrasyon ay may unprogrammed appropriation. So short of saying, lahat ang naging presidente ay dapat nakasuhan din po natin. At hindi lang po ang presidente, lahat ang local chief executive, lahat ang governor, lahat ang mayor, meron din po silang lump sum appropriation. Kaya po, Madam Chair, ako po naniniwala, by mere perusal of the second act or the second
ground for impeachment complaint, wala po, insufficient po ang substance. Yun lang po.